Ayan mga kamayora, welcome back again to my YouTube channel at pag-usapan natin kung paano ako nag-apply ng Spanish citizen after a long years. Kasi to be honest mga kamayora, wala akong interest mag-apply ng Spanish citizen kasi unang-una hindi ako habla Espanyol na talagang bien. At pangalawa, maraming kailangang trabahuhin, maraming requirements, maraming kailangang pagdaanan in short. At kaya naman ako umabot sa puntong kailangan kong ipursige ang pag-i-Spanish citizen dahil sa may naiwan kasi akong anak sa Pilipinas mga kamayora. At ang tanging paraan is maging Espanyolang hilaw ako dito sa Madrid, Spain. At ito yung proseso na pinagdaanan ko, yung experience ko mga kamayora, yung mga kailangan i-prepare, yung kailangan pagdaanan sa prosesong to dahil para sa akin madugo. Madugo mga kamayora kasi may exams, maraming requirements, maraming kailangang i-prepare at unang-una na dyan ay ang exams ng CCSE, yung kultura na tinatawag at DELI-A2 kung saan may writing, speaking, listening at saka ano pa ba? Tatlong party na ako no. Writing, listening, yung conversation at saka yung exam na may ABC, parang multiple choice, hindi ko na alam ang tawag doon. Ayan, yun yung mga pinagdaanan ko at talaga namang ako yung nag-aral. Mula basic Spanish, yung level 1 hanggang A2, which is makakakuha ka ng certificate ng equivalent niya is DELI-A2 na mga kamayora. Kasi sa school po ako nag-exam mga kamayora ng DELI-A2, hindi sa center. Which is yung isang pinag-examan kung saan ka mag-appointment, ng school kung saan, hindi school kasi ang tawag doon, hindi ko alam ang tawag doon sa mga nag-exam sa center, basta ang tawag ko na lang center. Kung saan ako nag-exam ng CCSE dito sa malapit sa Argüelles, malapit lang dito sa amin mga kamayora, doon sa kalapit ng Mango. Para Finfo ang, kung hindi ako nagkakamali, Parafin po yung nakuhaan ko kasi mamimili ka naman kung saan malapit sa bahay nyo. At since malapit ang Argüelles sa amin dito, doon ako nag-exam ng CCSE. At ako'y nakakuha ng apto. Apto means pass mga kamayora. Isa yon, check. Ito yon mga kamayora. Isa yon sa hahanapin sa'yo na exam, which is, nasa na ba yun? Ito. Ayan yun, oh. Nakalagay, certificate, ayan, oh. Yung pruweba ko ng CCSE, mga kamayora. At ang nakalagay, apto, means pass, mga kamayora. Pasensya na kayo sa kuko ko. Hindi ako nakapaglinis ng kuko. Ayan, at ang sumunod na hinanap, at ang isang kasama niya is, yung DELI-A2, which is, ang pinas ko is yung sa ano na, yung DELI-A2, ang equivalent niya kasi is A2. A1 yung pinagdaanan ko, A2. At ito na nga, nakalagay dito, nakachururut, cha-cha-cha, nakapas ako mga kamayora kasi ito yung hahanapin. Ito yung pinaka-importante, dalawa siya. CSE at saka yung DELI-A2. Dito nga pala ako, sa lahat na nagtatanong kung saan ako nag-aral, dito po ako nag-aral. Escuela Oficial de Idiomas to mga kamayora dito sa Madrid. Sa Islas Pilipinas mga kamayora, malapit lang din sa bahay namin, which is Czech. At meron dito, mas malapit dito nung hindi pa, kasi doon pa lang kami nakatira sa Plaza España noon. In between ako nasa gitna. Mas malapit dito sa tribunal, which is dito kami nakatira, malapit lang talaga sa tapat. Diyan nag-aral si Mika nung bago-bago siya dito. Diyan siya nag-aral ng
Spanish din, mga kamayora. Ayan, yun yung dalawang requirements. Very important, kailangan check ka nyan. Dalawa. At syempre, dapat meron kang meron kang nito, yung NIMO. Syempre, kailangan mo to. Meron kang ano, yung resident permit dito, which is yung nagdaan kasi ako sa ano, sa tinatawag na Arraigo, mga kamayora. After 3 years magkakapapil ka. Kaya ayun, nung naka 3 years na ako, basta may amo na may tutulong sa'yo. Sa bahay ako unang nagtrabaho, mga kamayora, walang iba. Ako ang dakilang katulong dito, mga kamayora. Ayan. Basta meron ka nito. At isang requirements din tawag nito, yung ano tawag nito. Syempre, Philippine passport, yung NIMO, yung dalawang exam, CCSE at saka DELIADOS. At syempre, kailangan mo ng birth certificate. Ayan. Birth certificate. Ito lahat, mga kamayora, is naka-translate, naka-traduce, kumbaga sa Spanish, at saka sa ano, naka-apostyle, mga kamayora. NBI, birth certificate, kung kasal ka man, kailangan ng marriage contract, lahat yan ng documents na yan, mga kamayora, naka-traduce dito, naka-translate, bago mo ipasa sa rehistro sibil. Ayan, mga kamayora, since ang pinagdaanan ko talaga is nag-aral ako ng 8 months, mga kamayora. Kasi while ako nag-aaral, mga kamayora, nag-exam na ako ng CCSE. Yun kasi yung istorya nun, mga kamayora. Yun din yung dahil sa anak ko. Pero ang istorya nun, sabi ko, Lord, pag makapasa ako dun sa CCSE, gogora tayo. Mag-exam ako ng DELIADOS at itutuloy ko yung pag-aaral ko. Habang nag-aaral ako, mga kamayora, may exam na kasi ako ng CCSE, which is nakapasa ako. Yun talaga yun, mga kamayora. Bueno, madali lang naman. Aside from that, pag nagsita ka na sa computer, wala kasi yung computer namin na andun ginagamit ni Konsehala. Aside na nag-appointment na ako, nag-exam muna ako, tapos while nag-exam ako, nag-aaral na ako, mga kamayora, nung A1, yung basic Spanish. Tapos sabi ko, Lord, pag nakapasa po ako sa CCSE, itutuloy ko. Nakapasa ang mayora nyo. Pero yun, nag-exam ako is February. 2 weeks lang lumabas yung result, which is approved. Pass, apto is pass. Ayan, mga kamayora. Pero papunta na ako sa ADOS. Kumbaga, talagang na-prepare ko na yung sarili ko dahil nga may goal tayo, may gusto tayong matapos, may gusto tayong hindi yung may gusto akong patunayan. Kasi hindi naman ako nakakasalita ako, nakakaintindi ako, pero talagang utal-utal. Alam niyo, bago ka sumagot, wala na, yung kausap mo init na. Pero ngayon, mga kamayora, nag-improve na ang Spanish ko, which is talaga namang pag may gusto, maraming paraan. Ayan, mga kamayora, lagi nyo yung tatandaan. Tapos, nung nakuha ko na yung doon pala sa CCSE, merong ibibigay sa inyong reviewer. Syempre, download nyo yung mga apps na pwedeng mag-review, magbasa-basa. Kasi, ang tanong naman doon is based on dito sa Spain. Marami siyang tanong, which is random. Marami ring tanong doon na talagang pag-aaralan mo. Kasi noon, sa bahay pa ako nagtatrabaho, mga kamayora. Habang nasa train ako, metro, basa-basa ako. Minsan nga lumalampas pa ako. Doon na ako nagre-review. At weekend, nagre-review din ako. Kasi pag sa bahay ka naman nagtatrabaho, ang day off is weekend. Pero ako noon stay out. Ayan. Dahil, syempre, nandito na yung anakis ko at kailangan ako. Kasi talagang ang journey naming magnanay masaya, malungkot. Siyempre malungkot kasi may naiwan pa sa Pilipinas. At kaya tayo humantong sa ganitong desisyon. Ayan, naipasa ko na siya, mga kamayora, lahat. Yun yung stage na na-prepare ko na lahat. Yung mga kailangan ng documents at paalala nga po pala, ako po yung nag-abogado.
nag-abogado ako, pero yung sa susunod kong mga vlog, kung paano ko inayos yung Spanish citizen ni Mika, ng anak ko, kasi in-apply ko din siya. Yung, hindi ko na siya shoulder, kasi ngayon, ano ko pa rin siya eh, shoulder, carried ko pa rin siya sa name ko, kasi nung pinetition ko siya, sa akin siya nakaano. Ngayon, inaantay namin, iaano ko yan kung paano ko in-apply ang Spanish citizen ni Mika na ako lang ang naglakad, kami lang mga kamayora, hindi na ako nag-abogado. Kasi dito, syempre wala naman akong knowledge, wala pa naman akong alam, pero alam nyo talagang lahat ng bagay natutunan ko isa-isa nung ano na. Tapos mas exciting yun mga kamayora kasi syempre kami ang naglakad, kami ni Mayor, kasama yung hindi kasama si Mika kasi nasa school siya. Kami lang dalawa ni Mayor ang naglakad. Ayan mga kamayora, naipasa ko na yung papel, which is lahat-lahat na ipasa ng abogado namin nung kung hindi ako nagkakamali, November last 2022 mga kamayora, kasi wala pang 5 months wala pang 5 months may resulta na yung application ko ng Spanish citizen, kasi nakikita ko siya online, na-check ko siya online kung nasa ng stage yung papel ko. Syempre nakakainip kasi akala ko abutin pa ng long journey, yung iba kasi matagal yung ibang kwentuhan nila, yung process ng papel niya. Pero sa akin lumabas po yung ano ko ng Spanish citizen is nandito nagkaroon siya ng resolution mga kamayora, na approve siya is May 12, 2023 mga kamayora, which is talaga namang nagulat ako kasi kabilis mga kamayora. Akala ko dadaanan pa ng 1 year. Kasi po mga kamayora, noon walang exam dito. Nung dumating ako dito, 2023, wala pang exam. Nag-close yung pasa ka lang ng requirements, sabi nung iba, 2015. Nag-close yung ganong nila dito, lay. Ngayon, nung 2015 ata, middle, hindi ko na alam, yun yung may exam na mga kamayora, 2016, kung hindi ko alam eh. Basta 2015 nag-close, tapos may exam na siya, yun. Kaya, syempre, dahil nga ito lang yung tanging paraan din na para makuha ko yung si ate sa Pilipinas, mag-Spanish ako kasi ayoko siyang pumunta dito ng illegal. Syempre, legal na kami dito eh. Ayun mga kamayora. Hindi ko na siya pinadaan sa illegal process kasi yung kagaya ng pupunta ng Norway o kaya Denmark, yung mga Scandinavian country, doon lang kasi hindi madaling pumasok ha. Kasi ngayon wala nang au pair. Yung mga nababasa kong post sa mga Scandinavian country, parang na-close na yung au pair. At sabi rin ni Ate Joyly, yung kaibigan namin sa Norway, wala nang au pair mga kamayora. Kaya napakasuswerte ng mga Pilipino, yung mga kabataan na nakarating ng Norway recently, kasi ngayon wala nang au pair. Kaya napaka-bless nyo. At doon naman sa naging sitwasyon ko is talagang pinagtrabahuhan ko mga kamayora, kasi talagang nun hirap na hirap ako. Talagang gusto ko nang sumuko. May fall down moments tayo mga kamayora. Meron tayong yung losing moments, yung losing season. Hindi ko alam kung maipapasa ko yung Deliados kasi nahihirapan ako. Alam niyo yung mga kaklase ko ang tataas, mga engineering dito, yung may mga talagang tinapos tapos nagmamasteral dito. Bueno, hindi ko naman inaano kasi nag-aaral talaga sila, mga estudyante dito. Mga estudyante sila dito na na syempre may kasama ako, may Pilipina din akong classmate which is maganda rin at talaga namang dumadating tayo sa yung losing moments. Sabi ko kay Mayor, kaya ko kaya? At nagpapasalamat din ako sa, alam niyo yung nakapaligid sa iyo na positive, yung positive, mga kaibigan, mga close friend, kasi talagang dumadaan ako nawawalan ako ng pag-asa mga kamayora, kasi syempre
Yung isa na sa Pilipinas, yung isa na andito. Kaya sabi ko, pinagtrabahuhan ko lagi ang pag naiyak ako. Yung pinagdaanan ko. Unang-una, pag hindi mo na ipasa yung exam, pera, yung tuition po sa school, mahal din mga kamayora. Hindi ganun yung process na pag may gusto ka, ganun-ganun lang. Hindi. Talagang pagtatrabahuhan mo, paghihirapan mo. Syempre, talagang humihingi ako ng guide kay Lord noon. Sabi ko, Lord, kung naipasa ko po ang CCSE, ipanalo po natin sa Deliados. Sabi ko, ikaw na po ang bahala. Yung pinagkakapitan ko lang is yung pananalig ko mga kamayora, kasi ang hirap. Yung isa, gaya nga sabi ko, yung isa nasa Pilipinas, yung isa na andito. Hindi ganun kadali mga kamayora, kasi iba pa rin yung sama-sama kaming mag-iina. Kasi mga bata kong iniwan yung mga anak ko mga kamayora. Yung isa 7 years old, yung isa 5 years old, at Diyos ko, matatanda na sila mga kamayora. Hindi na sila minor de edad. Ayun nga, hindi na siya minor de edad, kaya hindi natin makuha mga kamayora. At ang tanging paraan is, ito na nga, Spanish citizen, which is, nagpapasalamat ako sa lahat ng nagdasal, nagbigay ng lakas ng loob, na kaya mo yan, ikaw pa. Kasi meron akong kengkoy mga kamayora, yung half of may talagang mabiro ako. Sabi ko, kaya talagang Tarzan akong magsalita. Kaya nga ang tawag sa akin is Spanish Tarzan mga kamayora. Ayan, yun yung istorya nun mga kamayora. Lumabas yung result. Siyempre, ayan mga kamayora, lagi kong, yung verse talaga nito yung tumatak sa akin mga kamayora. Yung sa Isaiah 60:22, when the time is right, I the Lord will make it happen. Talagang ito yung yung verse ko na talagang yung nakuha ko yung resulta ng ng exam ko na yun mga kamayora. Ito na yung naging verse ko sa buhay ko mga kamayora. Yung talagang alam niyo yun, sa kadiliman, kasi for the last years mga kamayora, bago ko nag-decide na kunin si ate, nag-pandemic kasi, yun kasi yung istorya no, nag-pandemic. At talagang yun yung yun yung darkest moment ko mga kamayora. Yun yung losing moments ko last 2019, kung hindi ako nagkakamali, na nag-pandemic. Yun kasi na mag-18 na siya, nag-lockdown. Yun yung dark side ko talaga mga kamayora. Yung halos lahat, wala na akong pag-asa, talagang as in down na down ako. Yun yung downing moments ko. Talagang ang tagal kong naka-recover. Pero nung nag-open na dito uli, nung unti-unti bumabalik yung mga government, yung mga inayos ko yung papel ni Mika. As in, talagang 1 week lang mga kamayora. 1 week lang nun. Pinasok ko nung October, nung nag-open na, nung pwede nang 20. Oo, 20 mga kamayora. October 20. Inayos ko. November, basta October, mga magkakatapusan na. 1 week lang mga kamayora na approve si Mika. At yun na, nagtuloy-tuloy na. Nagkaroon na naman ako ng pag-asa. Pero talagang ang downing, yung talagang dark side, yung talagang durug na durug ka mga kamayora. Yun yung dami kong inayos nun mga kamayora. Siyempre excited ako. Tapos nag-lockdown. Kumuha kami ng apartment kasi yun ang isang kailangan mga kamayora, bahay. Pag nagpipetition ka, talagang daming ginastos. Tapos nag-lockdown. Alam niyo yun, yung durug na durug ka inside. Tapos ganun yung surroundings, talagang lockdown. Pero God is good. Talagang God is amazing good. Yun yung masasabi ko mga kamayora. Kaya sabi ko, nagdasal sa aming mag-iina, sa aming pamilya, sa mga magulang ko, sa mga anak ko, kay Mayor. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa
yung talagang kapag gusto ko ng sumuko, nandyan sila. Nagpapalakas ng loob ko mga kamayora. Kaya, noon talaga halos wala na akong maiiyak. Kasi sabi ko, paano? Lahat talaga paano. Pero, alam nyo, talagang ang nagbigay sa akin yung lakas ng loob. To be honest mga kamayora, si Ate Susan. Talagang, Gles, mag-aral ka ng Spanish. Gles, mag-Espanyol. Ayan mga kamayora, talagang pagbabalikan ko yung mga moments na yun, talagang ako'y naiiyak. Ayan, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kaibigan ko dito sa Spain, sa Madrid, sa pagdadasal nyo, sa suporta nyo, sa pagpapalakas ng loob. At sana dun sa mga kagaya ko dito sa Espanya na naghahangad maging Spanish citizen, ang masasabi ko lang, walang madali sa umpisa. Lahat yan may hard work, lahat yan merong kapalit mga kamayora. Pagtatagumpayan nyo yan, napagtagumpayan ko nga mga kamayora na ako'y isang Espanyolang Tarzan. Paano pa kaya kayo na talagang yung samahan nyo lang ng dasal, pagpupursige, laging positive lang mga kamayora at laging humingi ng guidance kay Lord. Ayan mga kamayora, ito po yung umpisa. May kasunod na mga part 1, part 2, yung vlog ko na to about sa Spanish citizen. Sana meron kayong nakuhang tips sa akin mga kamayora. At lagi kong sasabihin sa inyo na kung kaya ko, kaya nyo rin. At yung verse na to ang tumatak sa akin, Isaiah 60:22, when the time is right, the Lord will make it happen. At ito na nga, gusto kong iwagayway ang bandila ng Espanya, mga kamayora. Ayan. Pwede nang ibagayway at abangan nyo yung part 2 ng vlog ko na to. Bye-bye! I love you all mga kamayora. God bless everyone.